Yung lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, ito pong dating kaalyado ni dating Pangulong Duterte dyan ho sa Caloocan City. Si 2nd District Congresswoman Mitch Kahayon Uy na isa ho sa mga pumirma sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon, bakit natin to tinatalakay? Kasi ho, nagsalita na po siya tungkol doon sa pagpirma niya. Ano yung dahilan bakit siya pumirma? At ito po ay viral. Kaya lang, tignan natin yung kanyang sinabi rito. Okay? Here we go. Pabor ba tayo? Kasi hindi naman ako magdidesisyon ng sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako kinutawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Okay, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Okay? Ayan, kasi po ganito. Alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama? Okay, and take note ha, kabilang po siya sa majority. Dati itong PDP laban, kung di ako nagkakamali, appointed ito dati ni dating Pangulong Duterte na parang may kinalaman yan doon sa DSWD. Yan. Kaya lang, nitong pagpasok po nitong 2022, no, na naupo na siya bilang congresswoman naman, lumipat siya sa lakas sa partido ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon, gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na ang ruling party dyan sa Caloocan City ay PDP laban. Okay? Yung mayor nila dyan, PDP laban. Nakita nyo nga naman ang kulay. Okay. So ngayon, dito, ipinaliliwanag niya rito yung dahilan kung bakit siya pumirma. Ngayon, nagtanong siya, doon sa mga tinanong niya, siguro tinanong niya mga constituents niya. Kasi ganoon naman pag congresswoman ka o congressman, wala kang tatanungin na kailangan mo kasing i-representa yung taong bayan. May majority daw sa kanila pabor sa impeachment. O, balikan natin. Kung pabor ba tayo, kasi hindi naman ako magdidesisyon ng sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako kinutawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po ganito, alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Totoo yan. Totoo yan. Naalala nyo yung nangyari doon sa 51 billion? Yung 51 billion, ngayon ha, walang first time congressman or congresswoman or party list representatives na nagrereklamo na sila ay bagito na hindi nabigyan ng pondo. Lahat may pondo. Okay? Wala nagrereklamo sa kanila kahit isa. Maliban na lang siguro dun sa tamad, magtrabaho. Tapos pag mag-i-election, magrereklamo. Okay? Pero wala ko nabalitaan na may nagreklamong hindi nabigyan ng pondo. Regardless kung sila ay member sila ng majority block o hindi. Minority or what. Ngayon, yun dun po sa 51 billion, ito ay base na rin po sa paliwanag ng mga mambabatas dyan sa Kongreso. Paano nangyari na si Congressman Pulong Duterte nag-accumulate ng 51 billion? Magmula nung siya po ay naging kongresista noong 2019 hanggang 2022. Okay? So yun po, staggered yun. No? Utay-utay yun. Kada
Congress, no, hindi kada Congress, kada taon nagkakaroon ng budget, di ba? So yung mga bagito, yung mga first timer, wala silang budget na nakuha. Yun ang reklamo nila, wala silang pondong nakuha para sa kanilang distrito. Yun pala, meron kasing budget kada congressman na 500 million ang allocation sa kanila. 500 million. So yung mga bagito, wala raw pong nakuha. Yun pala, napunta doon. Kasi sana manuhugutin yun. Yung 51 billion na yun na sa loob ng kanyang isang termino, naipon niya yung 51 billion. So ganun yung nangyari. Yun ang sinasabi niya, na kapag hindi ka kabilang sa majority, you don't belong. Nawawalan ng pondo. Ngayon, para naman sa kanya, kahit naman siya ay kabilang sa majority block, tagalakas yan, you can Google it. Ang pangalan niya ay Mitch Kahayon Uy. May kita ninyo sa Wikipedia, yan pong partido niya dati, PDP Laban, tsaka Una. Ngayon, ang partido niya ay Lakas. Okay, Lakas CMD, itong kay Martin Romualdez. Nagtanong pa rin siya sa kanyang constituents, pero majority pabor sa impeachment. Bakit? Ang Caloocan po ay Marcos country. Kumbaga. Okay? Baka mamaya, pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Di ba? Kasi yung podong inilaan dito, baka makuha na. Di ba? Nakukuha po ninyo. Nakukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko doon desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So, ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambala niya. Di ba? Pero ang importante, nasalig ko yon para hindi kayo mawalan. Okay. So yon ang kanyang paliwanag. Diba? Na kalakaran ay kapag di kayo kabilang sa majority, mawawalan kayo ng pondo. Diba? Pero sa kanya, humingi pa rin siya ng opinion ng mga tao, ng mga constituents niya. Majority sa kanila, natural. Kahit na ang ruling party diyan ay PDP Laban, yung mga malapitan, yun pong Caloocan, nako, landslide po dyan si PBBM nung nakaraan. At ever since, Marcos talaga ang Caloocan. Kita nyo si Trillanes? Pagka nagkakali survey dyan, nako, talagang lagapak, hirap na hirap. Kahit na maganda na yung sinasabi niya kay PBBM. Kasi, natanim sa isipan ng mga tao nakalaban siya. Pero pagdating ng kay Marcos, kay BBM, kay Amy, ang hirap burahin sa isipan nila. Diyan pa nga ako nakareceive ng sagot sa akin dati na basta Marcos, kahit sino, dadalhin namin. Sabi ko, kahit na si Amy na panig sa Duterte, technique lang yun. Okay. So, ito ko kasi nag-viral kasi nagkaroon dito ng twist ng ginawa ng ibang mga vloggers na pinalilitaw na hinostage yung pondo. Kaya siya napilitan na pumirma. So ako naman, alam ko naman na yan po kasi nakilala, nabalita na yan first time congresswoman yan nabalita yan na from PDP Laban, kabilang yan doon sa mga lumayas. Iniwan na si Duterte. Kaya sabi ko, teka, bakit ganun yung balita nyo? So hinanap ko yung raw video. Yung wala pang edit, yung hindi spliced video. At yun na nga, nakuha yung malinis, walang editing, pure organic. Okay? Wala naman siyang masamang sinabi dyan. Ang sa kanya ay opinion niya yon base sa observation niya na nakikita niya bilang isang neophyte congresswoman. Nakikita niya na ang kalakaran noon ay ganon. Diba? Kaya nga noon nga raw kawawa ang mga bagitong congressman kasi nga. Kailangan mong maging ASCII sir para magkapondo ka. Ngayon hindi. Kahit na taga-minority ka,
meron kang pondo. 'Di ba? Wala silang reklamo na ganyan. Oh. Okay? Oh, sabi ni MJGM. Yes, tama po. Solid PBBM kami, taga Caloocan. I know. Okay?